Hello, this is Jerome Cerelia, and today I'm going to share to you all the stuff that I bought as a souvenir when we went to Guimaras Island and Iloilo City. So come, let's get closer and let's have fun. First, when I was in the airport, I saw this shirt and it's Dinagyan. And I really like the way it was transferred because this one is a heat transfer. See, it's really nice. The mask of Dinagyan. I'm not familiar with their festival, but according to them, it's more like a feast for Santo Niño. Isn't it nice? There you go. I bought this in the airport. Next one is the Iloilo. Yung malaking Iloilo, di ba? I also like this one. Pero I'm going to give it to my friend. And this one is medium. I like it. And Iloilo. Merong mga iba din na nakalagay sa gilid, Iloilo and then the batik, kasi alam ko yung presyo ng batik eh. Tapos bebenta mo ko ng 250, 300, I think it's a no. Tapos yung ano niya sa gilid, ang print ng Iloilo niya is more of a rubberized. Katagalan, natatanggal yun eh. Pero though this is a heat transfer, kung hindi mo naman siya ipapa-laundry na what you call this one, magpapatuyo, hindi siya agad masisira. Ingat lang. Right? Next one is this. Is also a Dinagyan. But this is more of a branded one. Yes. Ito yung parang island souvenir equivalent nila sa Iloilo is Fiesta. Right? There you go. Akala ko nga sticker to eh. Hindi pala. Tapos iba-iba yung kulay niya. Diba? It's metallic. And Iloilo City is there. Yun ang habol natin. Dinagyang Festival. Para tong Sinulog Festival ng Cebu. Next shirt is this one naman is hindi ko to binili. Parang may certain amount sila na na kapag bumili ka, bibigyan ka ng free shirt. Sa nila, it's Iloilo. Pero since wala ng Iloilo, they gave me Davao, Philippines. Kasi ang choices lang is Cebu and Davao. And I like this kasi may agila siya. Mukha nga siyang agila ng Americans kasi yung 'di ba yung sa Philippine Eagle is yung niya nakatayo yung sa may ulo. But since it's free, it's okay. And then the last shirt that I bought is basically weave talaga tong na to. This one. See? Weave nila. And I prefer the black one para pwede ko siyang gamitin sa office. O kaya naman pag nagkaroon kami ng linggong wika, pwede ko siyang gamitin. By the way, this cloth is called hablon. Ito yung traditional na tela na ginagamit nung unang panahon ng mga native ng mga taga Iloilo. Nagawa ito sa pinya, abaka, at cotton. Handwoven ito sa Miangaw at saka sa Oton. Gusto ko nga pumunta sa Miangaw kanya lang wala kami ng time. Probably makakapunta ako doon someday. Okay? So nung pumunta kami sa Molo Church saka sa Molo Mansion, bumili ako ng bag
Kasi dito ko dapat lalagay yung mga pasalubong. However, sumobra ata yung pagbili ko na hindi na magkasya. 'Di ba? Wala naman sa mind ko dapat bumili ng additional pero since nandoon na ako, might as well na bumili. Pero yung the rest, hindi na. Okay? Next is Minute Special. Ano sa akin ito? Request. Nahirapan ako bumili nito kasi ang tawag sa Cebu nito is tablia. Probably pati sa sa Manila, tablia rin. Pero sa kanila, ang tawag nila dito is kokwa. Kok. Sa English kasi, yung teacher ko dati maarte. Ang basa niya kikeyo. Koko. Basta ganun. Sa isip ko kikeyo eh. Kokwa ba? Kokwa. Yun. These are pure tablia. Sabi nila. Medyo pricey siya. Okay na lang din. Minsan lang naman ako doon pupunta tapos second time around iba na yung target kong bibilin. Next is I shared it already to you. This is the mango pia. We bought it in Guimaras Island. And then this one Panucha, right? Hindi na ako bumili ng butterscotch na cake, which is I never thought na napamahal pala ako nito. Anyways, may mangga naman siya eh. And galing talaga to ng let's say San Miguel, Jordan, Guimaras. Of course, the otak, parang Cebu lang din siya. Barquillos de manga. Guimaras to. Bigay sa akin ng kuya ko to, kaya hindi ko to ipamimigay. Two of them. Special siya kasi malaki. Yan, di ba? 160. And then, these are the things that I'm going to give as pasalubong. Parang mini barquillos siya. Napasubo na lang ako kasi nakakarton siya. Napabili tuloy ako ng maleta dahil sa barquillos na to. Okay. Nga pala, share ko rin sa inyo yung tultol. My goodness, sayang. Kinonfiscate sa airport kasi bawal daw mag ng asin. Sabi ko bakit? Yun daw yung order kasi sa kanila. Bawal maglabas ng asin, tultul man yan, iodized man yan, o powder. Pero sayang yun. First time ko sana makakakain o makakatikim ng tultol. Since tapos naman siya, baka hopefully pagbalik namin doon hindi na siya. Meron palang isa. Binigyan ako ng kuya ko ng kinakain daw niya ng kabataan niya. Tapos sabi ko sa kanya, ano to, barquillos na may sa loob, pulboron. Isa doon sa mga specialty niya nila. Pero ang sabi, hindi daw. Ano daw to? Sa Pampanga, meron din ganito. Sa Bizcocho House din binili, sa Haro. Nagpunta kami. Marami kami mga churches na pinuntahan. Pero yung sa Molo talaga, gusto kong puntahan yon. Kaya nakababa ako. And then yung San Jose, pumunta akong mag-isa. And basta more on museums kasi ako eh. Kaya lang yung Haro Church, wala lang. Umikot lang kami, hindi ako nakababa. Syempre